Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Martes, January 14, 2025. Diretsahang usapan ng mahalagang issue sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon. Maaksyon ng taon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, lalo na sa hamong binigay dito ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong nakaraang State of the Nation Address. Alamin natin ang mga napagtagumpayan nitong 2024 ng PAOK, kasama si PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz. Yusek, magandang hapon po. Long time no see, sir. Yeah, long time no see. Welcome sa bagong Pilipinas po. And Joey, yes, magandang hapon po. Sir, sa Happy New Year. pagsisimula po ng taon, meron bang bagong instructions o marching orders ang ating Pangulo sa inyong ahensya? Ang bilin lang naman sa amin is to continue yung na-accomplish na natin. And i-monitor natin yung mga, yung tinatawag natin yung mga mag-guerrilla operation o yung mga small-scale POGO operations na mangyayari. And yun nga, sa ginawa naming monitoring, may mga nagre-report na sa amin na gustong magrenta ng isang resort, gustong magrenta dun sa mga loob ng subdivisions o yung mga gated communities natin o minsan dun sa mga apartments. Gusto nila yung mga ganon na masosolo nila yung lugar at sila-sila lang. Yun ang naisipan nilang solusyon after na mabuwag nga natin yung mga malalaking POGO hubs. Sir, I understand nitong mga nakarang araw, meron kayong minomonitor na 100 na maliliit na operations dito sa Metro Manila ba at saka sa Northern Luzon? Karamihan nung minomonitor namin Metro Manila. But meron din sa Northern Luzon, meron din sa Visayas. May mga reports na rin kaming natatanggap doon sa Northern Luzon. Actually, maganda yung naging resulta nung ginawa nating operation. And of course, yung direction na binigay ng ating mahal na Pangulo na sinabihan niya ang ating DILG, si SILG John B. Cremulya na paggalawin na yung ating mga local government units at ipamonitor na itong mga small-scale POGO operations na ginagawa doon sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. So, yun doon tayo nakatutok ngayon. Sir, para naman sa kaalaman natin mga kababayan, ano po ba yung mga milestones ng PAOK nitong nagdaang 2024? Marami, actually, may 5 malalaking POGO hubs tayo na hindi naman natin pina-stop, yung iba talagang hinuli natin. Bukod dun sa mga POGO hubs na yon, kasi nga, nung nagsisimula kami, Weng and Joey, talagang yung 5 na yon ang sinabi sa amin na medyo mahihirapan kayo dahil malalaki. At bukod sa nakapag-establish na ng mga connections yan at kompleto na ng mga resources yan, baka mahirapan kayo. So, yun ang talagang pinag-ukulan namin ng panahon. Kasi sabi nga namin, kung hindi natin gagalawin itong mga malalaking POGO hubs na to, tatawanan lang tayo. Parang sasabihin yung operation na ginagawa nyo is parang moro-moro lang yan. O kaya sasabihin lang nila na, hindi, gano'n lang yan, nagpapasikat lang yan para makilala nila yung may-ari ng mga POGO hubs. Pero sir, yung mandato nyo po as PAOK, hindi lang naman, kumbaga, natutukan lang na husto itong POGO. Pero bukod dyan, ano po ba yung mandato ng PAOK dun sa sinasabing anti-organized crime? Bukod dyan sa POGO, since alam naman natin na talagang organized crime ang ginagawa nila dahil involved sila kung ano-anong krimen like scamming, meron sila yung money laundering, meron silang human trafficking, prostitution, even murder, meron nga sila. Ang PAOK kasi nakatutok yan sa organized crimes. And ito, kagaya yung recently, yung may na-solve kami na organized crime na ang niloloko mga teachers. Mga 80 na mga teachers ang tunulungan natin dito dahil nabiktima sila nung car loan scam. Yung car loan scam kasi,
ito yung sasabihin sa iyo ng dealer o yung lalapit sa yung ahente na pirmahan mo na to, magkakaroon ka ng kotse, tapos yung kotse mo ilalagay natin sa Grab o sa mga rental companies, tapos kikita ka ng 15,000 to 20,000 a month. Plus after 2 years, 3 years, sa'yo na yung sasakyan. So ikaw, kung ordinaryong teachers ka, di ba? Kung teacher ka na dati nagbebenta ka lang ng pulburon o pandagdag sa pangkain mo, di ba? O pantulong mo sa pamilya mo. Ito, 15,000 to 20,000 a month. Parang hulog ng langit eh, no? Pero actually, ang nangyayari dun sa mga teachers, naawa nga kami kasi naging problema nila. So, imbis na nakatutok sila sa paggawa ng lesson plan para sa ituturo sa mga estudyante, nakatutok sila doon kung paano nila mababayaran yung utang nila sa car dealer. Sir, ayan, sige, mamaya may chance tayo mapag-usapan pa yung ibang pinagkakaabalahan ng PAOK. Balikan natin, sir, yung POGO kasi gusto natin malaman yung accomplishment report ng ahensya ng 2024. Bukod dun sa malalaking POGO na nabanggit nyo kanina, siguro ilan po ang estimate nyo yung naipasara na completely nung 2024? Alam mo, nagsimula tayo dyan, Sir Joey, na 400 yung minomonitor natin. At yung malalaki talagang marami. Siguro sabihin na natin mga 80% ng 400 na yun talagang tumigil. But yung pagtigil nila na yun, it doesn't mean that talagang totally tumigil sila. Yun nga yung hinahabol natin, mga small scale. Kaya siguro by itong year na to talagang magkakaroon na tayo ng data kung ilan talaga yung napastop natin, ilan talaga yung mahuhuli pa natin after yung mapa-stop natin. So sa inyo pong kaalaman ngayon, yung sa coordination niyo po sa Bureau of Immigration, ilan na po yung foreign workers ang napauwi o napadeport mula sa inyong pagsisikap dahil dito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr.? For this year, nakapagpaalis na tayo ng almost with the Bureau of Immigration, pagpaalis na tayo ng mahigit kumulang siguro mga 27,000 na mga POGO workers. At ito ay yung mga pumasok lang within this year. May record kasi tayo na 40,000 mahigit yung pumasok for this year. And out of that, may 27,000 na tayo na napaalis. Pero meron pang ayaw umalis kasi nagkaroon na ng pamilya dito, ng partner. Yeah, meron nga tayo, di ba yung tinatawag nga na POGO babies na nagugulat na lang kami na pag mag-deport na kami ng mga POGO workers o foreign nationals na involved sa POGO, may biglang yayakap dun sa tatay o kaya tas yung nanay may daladalang bata. So nagugulat na lang kami. May ganun palang problema na naiiwan itong POGO problem na daladala dito. Pero ilang beses na rin po nanawagan ang Bureau of Immigration na ayusin na lang, lumabas muna sila sa kanila, ayusin yung kanilang status para makapasok ulit sila dito kaysa maban sila totally, di ba, sir? Yeah. Nung October 15 pa, yung mga visa nitong mga to, na working visa before, binaba na yan, dinowngrade na yan to tourist visa. Ibig sabihin, they can only stay here for 30 days or 60 days. Ngayon, nung nag-lapse na yan, automatic, hindi na dapat nandito yung mga yan, dapat nag-aalisan na yan. So, dapat, kaya yung mga foreigners na mahuhuli natin ngayon, na nakaupo pa sa mga computers at nagtatrabaho, ibig sabihin, mga undesirable alien na yan, hindi na dapat sila magtatrabaho dito dahil mga tourist sila eh. Curious lang ako dun sa nabanggit ni Weng kanina yung nagkapamilya na sabi niyo, sir, meron din nga tinatawag na POGO baby. So, ano po, kasi obviously, hindi naman kasalanan ng mga bata na ipinanganak sila dito. So, binibigyan ba natin sila ng tulong? Anong sort of assistance or intervention na ginagawa natin kapag matuklasan natin na, may mga baby pala dito sa operation na to? Ang nangyayari kasi, hindi kasama sa planning namin ito eh. Ang plano lang namin is ulihin yung mga POGO hubs, mga stop yung POGO operation, and then lumabas yung POGO babies. Ngayon, nung makita namin yan, sabi namin, hindi natin pwedeng iwanan to. So, on our own, yung mga kami, yung mga director sa PAOK, sabi namin, kung paminsan-minsan lang naman hihingi yan, kasi mga 20 plus lang naman ito eh. So, baka pwede na nating tulungan. Kasi ang inihingi lang naman ito, mga panggatas, pang pampers, minsan pambayad sa upa ng apartment. Ganon. Pag na-hospital, kailangan tinutulungan din namin, pinadadala namin sa hospital yung bata. Kasi yung pinakabata na na-encounter namin na sabihin na natin, miyembro ng POGO babies,
2 months old ang pinakabata at ang pinakamatanda naman 2 years old. And then may 3 pang nagdadalang tao na minomonitor kami. So ngayon, nasa 20 plus pa lang ito. But tignan natin kung dadami pa ito kasi yung iba talagang nanahimik na lang yung iba. Yung matanong ko lang, sir, yung na-profile din na po itong mga nanay nitong mga bata kasi kung, halimbawa, sabi niyo, tutulungan sila mag-provide ng gatas, ng diaper. Ano po ba yung profile ng mga nanay? Hindi rin nagtatrabaho or sa Pogo din nagtatrabaho? Yung iba kasi, sabihin na natin karamihan doon sa mga nagtatrabaho doon sa loob ng Pogo Hub. Sometimes they work there as yung sa household. Minsan doon sila sa kitchen. Minsan doon sa maintenance nung hub, nung buildings So doon sila nagkakakilala at ayun doon na nabuo siguro yung So nawalan din talaga sila ng trabaho. Kaya kailangan na nawalan din sila ng trabaho. Tama. Kanina, sir, nabanggit nyo na yung mga binabantayan nyo, na, lalo na yung small operations, ay sa Metro Manila at meron din sa Northern Luzon. Nabanggit o napag-usapan na last year na posibleng lumipat naman sa Visayas at Mindanao itong mga operasyon na ito. So, kamusta po yung pagmamanman natin sa Vismin? Meron po tayo mga monitoring na ginagawa and yun nga, nakatutok din tayo sa Visayas kasi may mga reports tayong na natatanggap na naglipatan. Actually, nung sinimulan pa lang namin hulihin yung Pogo Hub sa Porac, kung saan lumutang nga yung pangalan ni Cassandra Leong. Yung ibang nakawala doon, ang monitoring namin, nagtakbuhan ng Visayas and Mindanao. But mostly sa Visayas namin nakita. Pero parang may narinig ako na merong bubuong maliliit sa Cebu, tapos meron sa Cagayan de Oro. So yun po ay minomonitor ninyo? Yeah, may mga reports na po kami dyan. Actually, maganda kasi ngayon dahil katuwang na natin yung DILG at maganda yung coordination namin ni Secretary John B. Cremulya. And of course, yung DOJ kasi sila yung tumutulong sa amin sa pagpapile ng kaso dito sa mga Pogo operations na to. Totoo yun, talagang in groups of 20 to 50, nagbubuo sila. Nagre-rent sila sa mga 2 kwarto and then they started gumagawa na uli sila ng mga scamming activities. Although, yung ibang sa monitoring natin sa iba, may partner pa rin sila mga foreign nationals. Kasi kung specific yung lolokohin nila, let's say ang lolokohin nila is mga Vietnamese o kaya Malaysian o kaya mga taga-Indonesia. Kailangan nila yung marunong magsalita ng language. So, sa ngayon, gumagamit pa rin sila ng mga foreign nationals at yung foreign national pa rin yung nasa ulo nung small-scale Pogo operation. And yung mga keyboard operators, mga Pilipino na. So sir, ano po yung ginagawa ninyong monitoring? Kasi katulad yan, sinabi nyo, nagsisimula sa magre-rent ng maliit na kwarto, pa isa-isa, 2, tapos baka biglang maging katulad sa Bamban, nagkaroon ng isang parang, sabi nga ng mga taga doon, nasa ibang mundo ka pag nandun ka doon sa area na yun. Yun ang tingin ko, hindi na siguro mangyayari yan. Kasi doon sa meeting na ginawa namin with the President, ang sabi niya, hindi siya naniniwala sa sinasabi ng local government na bigla na lang sumulpot yung mga Pogo hubs na yan o yung mga Pogo operations without the knowledge ng mga local government officials. Especially nun sa barangay. Kasi nga, ultimo yung maliit na sari-sari store. Nakikita ng barangay yan pag tumatayo. Sabi niya, ito pa, sabi niya, ang Pogo kasi hindi naman tatayo yan dahil they need yung networks, they need online internet connection, they need computers, kailangan nila ng tao, kailangan na ng foreign nationals para mag-guide sa kanila o magtimon sa kanila. So, on our part, sa PAOK naman, naglabas kami ng parang paano mo ba madidetect kung ikaw ay isang local government official na may Pogo operation na sa lugar mo. So naglabas kami ng isang audiovisual presentation kung saan pinakikita doon yung mga red flags. Like halimbawa, kung biglang dumami yung foreign nationals doon sa area mo, di ba? Tapos nandun lang sila sa isang resort, di ba? Tapos nagpapadala sila from time to time ng pagkain. So, yun yung mga indicators na merong Pogo operation doon sa lugar. Yun nga yung sinasabi, may nabasa ako na
either yun nga resort, mukhang resort lang siya in plain sight, or kahit yung mga internet cafe Yes. na legitimate business siya, Pwede. pero doon pala, pagpunta mo doon sa back office operations, illegal na yung ginagawa. Tama yan. Actually, yun ang gusto nila eh. Nagtatago pa rin sila dun sa mga legitimate na negosyo, no? Like, halimbawa, internet, yung call centers, kunyari. Kasi yung isang nakausap ko, ang sabi, nung mayor na nakausap ko is, ang pakiusap daw sa kanya, call center ang itatayo niya. Pero nagulat na lang siya, nakasunod na yung 2 truck na equipment na mga computers, mga cables, mga office equipment. So, nagduda na siya, kaya nireport niya sa akin. Sir, bukod po sa Pogo, ano pa po yung ibang mga organized crimes na tinututukan ninyo gaya nung una niyong nabanggit kanina Sa teacher. pagdating sa drugs, human trafficking, pati yung mga scams? Yeah, marami kagaya nung yung pagproteksyon natin sa mga environmental species na talagang endangered na dito sa atin. Talagang inuhuli namin yung mga nagpo-poach niyan, mga poachers diyan, tsaka yung mga nagbebenta ng mga endangered species natin. And tumutulong din kami sa ating yung mga namemeki ba ng mga arts tsaka yung mga paintings natin. Kasi nagkalat ngayon yung mga fake na mga paintings na ginagawa ng mga forgers. So yan, tumutulong din tayo dyan. And of course, yung sa carnapping, sa illegal drugs, tumutulong din. Even sa media killings, naka-embed kami doon sa sa pagtulong sa mga media natin na nagiging biktima ng harassment o pamamaslang. Kanina, sir, nabanggit nyo si Cassandra Ong. Ano na po yung pinakahuling update sa kaso ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo? Marami na tayong kasong na-file sa kanya. Even yung anti-dummy law, na-file na natin siya, money laundering, na-file natin siya ng qualified trafficking, which is non-bailable. So, ang alam ko, almost 17 cases na ang na-file natin kay Cassandra Ong at yung mga na-involved na kasamahan niya dito sa Banban Pogo Hub at yung sa Porac Pogo Hub. So marami-rami na rin yung kasong na-file natin sa kanila. Curious lang ako, kasi sabi niyo, sir, may iba pa kayong mga kasong tinututukan, hinahawakan. So, kung halimbawa ang isang ordinaryong mamamayan ay duda, kunyari, sa isang agency na lumapit doon para humingi ng tulong dahil na-scam sila or may problema sila, pwede po ba sa PAOK i-refer yun? Opo. Yun nga ho, yung ibang nangyayari sa minsan, ang pakiramdam nila, walang mangyayari ron sa nirereklamo nila dahil ang pakiramdam nila yung local government unit talagang hindi actionan. So, okay lang po na pumunta sa opisina po ng PAOK at i-report po yung mga ganyang, ibigay nila sa amin yung mga ganyang impormasyon. Kasi baka ang iniisip ng mga kababayan natin yung mga, kumbaga, malalaking organized crime lang yung pwedeng idulog. So, kung sa tingin nila, pasok naman sa criteria, pwede naman idulog sa inyo. Especially yung yung sa tingin nila talagang wala nang kapag-asa. Even nga po yung mga wanted persons na minsan for almost years na hindi nahuhuli, lumalapit po sa amin. At kahit paano naman po natutulungan natin. Okay, sir, bukod po sa mga nabanggit na ninyo, ano pa po yung mga accomplishment ng PAOK nitong nakaraang taon? Mag-cut na ba? Hindi. Okay. Marami po tayo naging accomplishments. At bukod po dito sa scamming, yung mga na-prevent po natin yung scamming operations na nangyayari dito sa atin. Meron din po tayo yung mga sa illegal drugs. Marami po tayong naging operations dyan. And even yung sa carnapping and sa paghuli po ng mga wanted persons, marami po tayong nahuli. Pwede kahit ilapit sa inyo. Opo. Basta po sa tingin nyo is makakatulong po ang PAOK. Ngayon, kung yung wag naman po yung mga pambarangay kasi re-repair lang po namin guys sa barangay. Kung sa tingin nyo talagang kailangan po yung tulong ng PAOK, nandyan po kami para sumuporta sa inyo. Alright. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang mga programang tututukan ng PAOK ngayong 2025. Kasama pa rin si Yusek Gilbert Cruz. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
Basta yes or a no. Are you anti or pro? Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke. Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan. Pag-usapan natin yan sa Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV. Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV. May mga nagsasabi na ang Pilipinas daw is a rich country pretending to be poor. Siguro hindi tama yun. We are actually a rich country which do not realize that we are rich. Mga kaibigan, samahan niyo po ako ng ating Tuklas Yaman. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Ang may init at maaaksyong balita sa mundo ng sports. Mapapanood na araw-araw kasama ang ating teammates. PTV Sports, para sa atletang Pilipino, para sa bagong Pilipinas. Sa PTV. Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Ngayong 2025, ilang Pogo foreign workers pa po ang hindi nakapag-downgrade ng kanilang visa at nananatili pa rin din sa Pilipinas, Yusek. Yeah, nung October 15, kagaya na sinabi ko kanina, ano po yan, dinowngrade na po yan, yung kanilang 9G visa, yung working visa po, na-downgrade na yan into tourist visa. And with that, dapat po, wala na po sila dito. Dapat po, kusang umalis na sila. Pero yung iba po talagang matitigas ang ulo, talagang they opted to stay here para mag-pogo operation pa rin. So yun ho, yung mga kasamahan ho, yung mga part kasama yan, yung mga tinutugis natin. Yung nagwo-work na ang dala-dala lang is tourist visa, pero ang ginagawa po nila is scamming operation o pogo operation. Nung kailan ba ito? Recently lang po ay nagkaroon po ng operation sa Parañaque kung saan 400 foreign workers po yung nahuli. So, napatunayan po ba na may kaugnayan nito sa Pogo? Yan po yung tinitignan ng ating Bureau of Immigration and the Department of Justice. But sa ngayon ho, ang alam ko yung 400 plus na mga POGO workers na yon is nakakulong pa rin po for violation of immigration laws. Kasi nga ho, dapat ho, wala na po dito yung mga yan. Dapat po, umuwi na sa kanilang mga bansa. Kaya kagaya ng, kaya lang, nagstay sila rito para mag-work as POGO workers. So paano naman sir pagtitibayin ng PAOK ngayong taon yung intelligence at coordination nito sa iba pang law enforcement agencies? Kasi alam naman natin na yung POGO may mga kakambal na mga krimen yan eh. Katulad, lalong-lalo na yung kidnapping. Ang Yes, dami kong na-cover na ganyan. May mga na-resolve po ba doon? So paano po yung intelligence and monitoring ng PAOK ngayong 2025? Maganda po yung monitoring po natin dyan. And maganda rin po yung coordination natin with other law enforcement agencies like the NBI. Maganda po yung coordination natin kay Director Jimmy Santiago. Sa PNP po, kay Sir Marbil, maganda po yung coordination natin sa PNP. Especially sa CIDG, kay General Nick Torre. And dahil po sa tulong nila, marami po tayong nahuhuli, marami po tayong nabubuong mga intelligence reports, nakagawa po tayo ng mga reports, intelligence reports, at na-i-operate po natin dahil po sa tulong nila. Pero may follow-up lang ako dyan, sir. Katulad yung mga kinidnap,
na panagot po ba yun? Pati yung mga Pilipino na involved doon. Tapos yung mga itinapon, na-claim po ba yung mga bangkay nun? Yung mga sinasabi niyo mga foreign nationals na itinapon po, na-coordinate na po natin sa mga embassies yan. Ano? And actually, last year po, almost 66 po yung nasa record na foreign nationals na napatay. And nagkaroon na po tayo ng proper coordination with the other agencies. And yung mga kinidnap naman po na tinatanong nyo, ang alam ko po dyan yung iba po nahuli. And yung hindi naman po nahuli but nalaman po natin kung sino yung mga suspects o kung sino yung mga involved sa pangingidnap po na ginawa nila, alam ko po nakapile po yung kaso. At paglapas po ng mga warrants nito, yan naman po ay kukunin din natin. Napag-usapan natin, Sir Weng, yung kidnapping. Meron din naman pong na-involve sa human trafficking ng mga kababayan natin. So, ano po yung mga hakbang ng inyong ahensya para po talaga mapuksan na to o at least manip in the bud man lang yung operations ng human trafficking sa ating mga kababayan? May mga coordination po tayo na ginawa sa DFA. And actually, naglabas na po sila ng audiovisual para rito. Parang na pine-play po nila sa kanila pong yung mga application offices pag nag-a-apply ka po ng visa o ng passport. Na ano ba yung mga dapat mong iwasan pag halimbawa yung mga kagaya niyan kung may nagre-recruit sa iyo na medyo may duda ka, paano mo malalaman? Sino ba yung opisinang pupuntahan mo para malaman mo na fake pala yung kausap mo, fake pala yung opisinang ina-applyan mo? So, naglabas na po sila ng mga advisory ganyan. At sa tingin ko, yun po yung isa sa mga magagandang paraan para matigil natin yan. And of course, importante rin po yung pagre-report po agad nung mga insidente ng ganyang human trafficking. Kasi, alam niyo yung hindi lang po dito sa Pilipinas ang PAOK, even sa ibang bansa po nakakatulong din po tayo, yung nakakapag-rescue po tayo ng mga kababayan natin na nagiging biktima ng human trafficking sa ibang bansa. Sir, ano naman po yung inyong initiative para naman puksain din yung drug cartel at saka drug traffickers dito sa atin? Ang ginawa namin dyan, alam naman natin na ang PIDEA ang pinaka-head natin dyan sa pagsugpo at paghuli dyan sa mga drug traffickers na yan. Ang ginawa natin, gumagawa tayo ng study. Kasi alam mo, ang Pilipinas kasi ang dami nating mga open areas. Very porous ang Pilipinas. Ang daming pwedeng pasukan ng mga barko, ng mga maliliit na lancha. So, yan, ina-account namin yan. Kasi nga, mga 3 years ago, nasa 800 lang ang nasa listahan natin ng mga ports. But nung nag-conduct kami ng survey, sa isang probinsya pa lang, 300 na yung isang probinsya. So, ibig sabihin, sa dami ng illegal ports na pagmamay-ari ng mga pribadong tao, kahit saan pwedeng pumasok dito sa atin. So, ang droga, napaka-bilis pumasok dito o napakadaling pumasok dito. Kung hindi natin mamomonitor yung mga ports, yung mga undeclared, ang tawag namin doon mga undeclared ports. Ang dami na nun. So dapat, sabi ko nga during one of our meetings na tutukan natin ito. Sir, ano yun? Gumagawa lang sila ng makeshift na daungan, gano'n? Yeah, parang ganun Pero in some ports na na-inspeksyon namin, mga bato na Kasi nga, siyempre dagat ito. Talagang ini-improve din nila At kasyang pumasok doon yung mga maliliit na water vessel. Siyempre, dahil organized sila, aalamin nila kung ano yung mga hindi sikat na mga lugar para hindi sila mapapansin, di ba? Sir, phone-in question lang po. Balik tayo sa usapin ng POGO from Tuesday New ng DZBB. Ano ang gagawin sa 400 plus na foreign POGO workers na nakakulong? May mga kaso na bang naihain laban sa kanila? At patuloy ba nating gagastosan sila pag nagpatuloy silang narito at nakakulong sa ating mga piitan? Ang alam ko po, may kaso na po yan. Sila po ay nag-violate ng ating immigration laws. They are now considered undesirable aliens. And tama po, nakakulong po sila ngayon at sila po ay ating ginagastusan habang nandito po sila at pinaprocess po yung kanilang deportation. So, i-deport din sila eventually. Sir, ilan sa mga organized crime ay may international criminal syndicate na involved
paano po paiigtingin ng PAOK ang international collaboration at diplomatic engagement nito ngayong taon? Opo, maganda po yung coordination natin sa international law enforcement communities. Actually, in every Pogo Hub na nire-raid po natin, lagi po tayo nakakahuli ng mga wanted persons. Minsan 9, 6, 11. So marami na po kaming nahuli mga wanted persons. At maganda po yung coordination natin with Interpol. At every time na meron po kaming pinapacheck, automatic po, madali po nilang nilalabas na may warrant po yung isang tao. So, yun nga ho, medyo nakakalungkot nga lang ho dahil yung Pogo operations dito o yung Pilipinas po, nagiging taguan na rin po ng mga wanted persons, lalo na po sa mga Pogo hubs. Alam ko sa mga pelikula lang. Anyway, sir, ngayong 2025, ano pa po yung mga asahan ng ating mga kababayan mula sa inyong tanggapan? Yun nga ho, siguro makakakita ho sila na mas maraming hulihan ho ngayon. Kasi talagang yung smaller scale na Pogo operations o kaya yung mga guerrilla operations, mga colorum operations. Kasi wala na ho talagang binigyan ng permit ang ating PAGCOR. At ang directive po ng ating butihing SILG, John B. Cremulya, ay wala na pong i-renew ng mga permits. Ang local government units po, hindi na ho sila pwede mag-renew ng mga permits. Lalong-lalo na po yung sa mga pinagdudadahan po ng mga Pogo hubs. Okay, maraming salamat po, Yusek Gilbert Cruz, sa mga impormasyong inyong ibinahagi sa amin mula sa PAOK. Walang dudang matapang at malakas ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa pagsasakatuparan ng iba't ibang programa at operasyon kagaya ng iba pang ahensya. Sa ating segment na Mission to Accomplish, Yusek, ano po ang mga gusto nyong maisakatuparan ngayong taon and in the coming years? Sa amin po, ang gusto lang namin talaga yung matanggal na po natin itong Pogo operation dito sa atin. Dapat ho talaga masiro na yan. Kasi alam naman po natin na hindi naman ho talaga nagdulot ng kabutihan ito. Mas nakita po natin yung tunay na itsura ng Pogo. Nakita po natin yung talagang, naalis po natin yung maskara at nakita po natin na ito ay involved pala sa money laundering, sa mga scamming operations, sa mga car loan scams, sa patayan, sa droga, at iba't ibang mga krimen. So, ibig sabihin po, kung ito ay matatanggal natin, malaking kaayusan po yung maibibigay natin dito sa ating. Nagpapasalamat po ako sa ating mahal na presidente dahil siya ho ay talagang nagbigay ng magandang direksyon kung ano ho ang dapat gawin ng lahat ng ahensya. Sinabi niya po na magtulong-tulong na tayo rito sa problemang ito dahil kung hindi tayo magtutulong-tulong, kawawa ang mamamayang Pilipino. Tanong ka pa. Sir, kung sakaling merong tip ang ating mga kababayan, hindi lamang sa supposing kunyari yung guerrilla Pogo hubs o meron silang suspetsa na may organized crime sa kanilang lugar, saan po sila pwedeng dumulog? Unang-una ho, para mas mabilis po, since ito po ay directive ng ating DILG at ng ating presidente, puntahan po nila yung sa provincial anti-cybercrime unit nila. Sa PNP po yan. May kanya-kanya pong cybercrime unit. Okay, ang PNP at ang NBI. So, doon muna po sila pumunta. Ngayon, kung sa tingin po nila hindi po inaaksyonan ng mga units na nabanggit, pwede po silang dumiretso sa amin, sa aming opisina. Kami po ay nasa loob po ng Camp Crame at pwede niyo po kaming puntahan. Sir, panghuli na lang, ano po ang pwede ninyong ibilin sa ating mga kababayan para hindi sila maging biktima ng kahit na anong organized crime? Ito minsan kasi sa akin sabihin na natin common sense lang po Although minsan nabibiktima din po ako. Pag sa tingin natin too good to be true, wag po tayong maniwala. Ibig sabihin kung sa tingin natin, ang laki ng interest na ibinibigay nito parang hindi na totoo dahil mas malaki yung interest na binibigay niya kaysa sa bangko. So medyo atras na po tayo dyan. Tapos yung mga hindi po natin kilala,
dapat to i-check muna natin yung mga site na pinapasok natin. Kung ito po, kung nagdududa po kayo, pwede po kayo magtanong sa amin sa PAOK. Pwede po kayo magtanong sa PNP kung ito ba ay legit na site bago kayo makipag-transact. Dahil napakahirap po once na nakapasok na kayo at naibigay nyo na po yung inyong mga social media accounts nyo, naibigay nyo na po yung mga banking accounts nyo, yung mga banking numbers nyo. Napakahirap na bawiin nyo. Pero alam nyo kaya yun, sir? Kasi di ba kapag minsan may maniningil, may binili ka online, no, ibibigay mo yung number mo or yung account number mo, may paraan po ba para hindi sila, kumbaga, ma-monitor, maprotektahan yung account ninyo? Alam mo yun yung weakness natin sa online selling, nandun ang weakness. Yes. Yung pag nag-usap na kayong dalawa. So yun po yung ginagawa natin ng paraan na kung pwede pa bang i-hold yung transaction na yon, lalo kung halimbawa sa GCash o kaya sa PayPal o kaya sa SmartPay, kaya pa ba nating habulin? So yun po yung pinag-aaralan natin. At ang tingin namin yun ho yung dapat pag-usapan namin ng mga telcos po, yung mga kumpanyang involved po sa pagbabayad. Muli, maraming salamat po sa inyong oras. Undersecretary Gilbert Cruz, Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Samantala, ngayong CDC Day, ihahatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Pag-usapan natin ang pakikiisa at suporta na ibinahagi ng CDC sa mga komunidad na matinding naapektuhan ng Bagyong Pipito noong nakaraang taon. Kasabay rin nito ang paglulunsad ng CDC ng flu vaccination program para matiyak ang kalusugan ng mga empleyado at stakeholders ng Freeport ngayong flu season. Panoorin po natin ito. PTV Crime Watch, mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin nitong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, pagkulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimilit at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sa pilitang pagtatrabaho, pangaalipin, pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahinahinala. Sama-sama nating sugpuin ang problema ng human trafficking. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon.
Samantala, balikan natin ang programa ng Clark Development Corporation. Panuurin po natin ito. Bilang pagtugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa pagkakaisa at suporta sa mga komunidad na naapektuhan ng Super Typhoon Pepito noong nakaraang taon, nagsagawa ang Clark Development Corporation ng relief operation sa probinsya ng Aurora. Sa ilalim ng pamumuno ni CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Banadera, naggabot ng tulong ang CDC sa 775 na pamilya. 420 dito ay nakatanggap ng mga food packs. Samantalang 325 na pamilya naman ang binigyan ng mga construction materials para sa pagsasaayos at pagbuo ng kanilang mga tahanan na nasira ng bagyo. Ito ay mula sa naitabing pondo ng CDC sa 2024 Christmas Party at mula rin sa budget ng Corporate Social Responsibility o CSR. Ito ay inilaan upang makapagbigay ng mga food packs at mga construction materials para sa mga naapektuhan ng bagyong Pepito. Isa sa mga pinakaapektadong komunidad ay ang Barangay Dinadiawan sa Dipakulaw, kung saan ang mga residente ay kabilang sa mga pangunahing benepisyaryo ng relief effort na ito. Ayon kay Aurora Governor Reynante Tolentino, malaki ang naging pinsalang dulot ng Super Typhoon Pepito at mahalaga ang pagtutulungan ng pampubliko at pribadong sektor sa pagbangon ng mga apektadong komunidad. Ito dito, devastated talaga dito na dito po nangyari yung pinakamalakas na bagyo. Kaya mahirap pong makabangon. Pinipilit ko namin, kaya minirami ng katulong, lalo na po sa national, yung mga privado pong mga institution. Napangalaga po yung pagtutulungan ng pribadong institution at ang ating LGU, ng ating probinsya. At sa katulungan po natin yung talagang pangangailangan po nila ay kain, yung paggamit po ng mga bahay na nasira, yung mga totally damaged at yung mga partially damaged, mabigyan na po nila yung Pinasalamatan naman ni Dipakulang Mayor Danilo Tolentino ang mabilis na tulong ng CDC sa pangunguna ni President at CEO Attorney Agnes de Banadera. Lubos po ako nagpapasalamat sa CDC, sa Clark Development Corporation na pinagkaloob po ang mga food pack at saka mga materyales. Maraming salamat po sa ating Pangulo ng CDC. Walang iba kundi si Ma'am Agnes de Banadera. Salamat po sa inyong binigay na napakalaking tulong sa aming Barangay Dinadiawan. Isinagawa ang relief effort na Clark Cares sa pakikipagtulungan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at mga lokal na pamahalaan. Layunin nito ang makapagbigay ng agarang tulong sa mga apektadong pamilya. Samantala, sa Clark Freeport, isang libreng flu vaccination program ang inilunsad ng Clark Development Corporation, katuwang ang Pampanga Provincial Government. Layunin nitong masiguro ang kalusugan ng mga empleyado at stakeholders ng Freeport ngayong flu season. Para sa mga tropical countries na kagaya natin, minsan hindi lang isa, dalawa yung season. Minsan magkakaroon ng outbreak sa iba't ibang buwan ng buong taon. So yung outbreaks minsan mag-uumpisa yan sa bahay, isang magkakaroon tapos buong bahay. Tapos ganun din po sa community. Kaya maganda po yung magpaturok ng flu vaccine. Pinangunahan ng CDC ang paglulunsad ng libreng flu vaccination program na sinimulan nitong January 6. Ang programang ito ay bahagi ng Alagang Nanay Initiative sa ilalim ng pamumuno ni Pampanga Vice Governor Lilia Pineda. Tayo po ay nagagalak at nagpapasalamat na nabigyan po tayo ng flu vaccine supply from the Pampanga Provincial Health Office sa pamamagitan po ni Nanay Baby Pineda na ating Vice Governor ngayon. At marami po ang mabibigyan ng flu vaccine ng mga nagtatrabaho sa loob ng Clark. Ang inisyal na 15,000 flu vaccines ay naipamahagi na sa mga empleyado ng CDC, medical frontliners sa Freeport at sa mga manggagawa sa sektor ng manufacturing, turismo at BPO. Ayon sa CDC, karagdagan pang 25,000 flu vaccines ang ilalaan sa iba pang locators sa mga darating na linggo. Samantala, nagpasalamat naman ang ilang mga empleyado sa natanggap na flu vaccination.
Unang-una po, nagpapasalamat ako sa Provincial Government of Pampanga and sa CDC para sa initiative nila sa pagbibigay ng flu vaccine sa atin dito sa CDC. Malaking tulong ito upang maiwasan ang mga sakit, lalo na ngayong taglamig, sa mga influenza, ganun. Thank you. Of course, we are thankful po kay nanay po for this flu vaccination. As tourism officers or staff, parang kasama din kami sa frontline employees ng CDC. So thankful kami na may additional protection kami from flu and other viruses po. Yes po, nagpapasalamat din po kami sa Clark Development Corporation sa pagbibigay po ng chance para ma-vaccine po kami sa kadahilan ng lagi nga po kaming lumalabas, and we are also the frontliners of Clark Development Corporation. And with the help of vaccines, syempre yun po yung makakatulong sa amin para makaiwas po kami sa anumang kasakitan. Kasama rin sa programa ang mga dependents ng CDC employees upang masigurong protektado ang kanilang mga pamilya laban sa flu. Ayon sa mga health authorities, ang influenza ay isang respiratory illness na maaari magdulot ng malubhang sakit at outbreak. Ang pagbabakuna ay isang epektibong paraan para mabawasan ang panganib ng impeksyon at sintomas nito. Sa patuloy na pagtutulungan ng CDC at Pampanga Provincial Government, layunin nilang masiguro ang kaligtasan at kalusugan ng lahat ng nagtatrabaho at nakikinabang sa Freeport. Abangan ang iba pang update at mga ipinagmamalaki ng Clark sa susunod na edisyon ng CDC sa Bagong Pilipinas. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo po kami uli bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. Mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.